Nga sa'yo, Yorobon. Shoutout sa inyo mga chinggo. Sa ngayon, pupunta tayong palengke mga lods, no? Mga chinggo. At habang tayo'y maglalakad papuntang palengke, pag-uusapan natin ang tips kung paano makapasa ng exam sa darating na exam. Kasi may registration. Kaka-post lang na may registration na magaganap, no? So parang tapos na yata. Nakapag-register na, no? May na-register na, no, na kung sino yung mag-i-exam. So para sa akin na nandito na sa Korea, kahit papaano, naka-isang taon na ako dito, tutulungan ko kayo mga lods, no, yung mga hindi pa nakapunta dito sa Korea, na gusto magpunta dito sa Korea, na mag-exam pa lang. So magbibigay tayo ng tips kung paano makapasa sa exam. So ganito yung mga lods, yung tips ko, no, sa mga mag-i-exam ngayong darating na exam. KLT yata, hindi ko na alam, 21 yata yung mag-i-exam, no? So tips ko sa inyo mga lods, yung pag-study mga lods, tips natin lods sa mga mag-i-exam, no, yung pag-study lods, yung style ng lods, yung study time. Dapat kasi lods gawin yung bisyo ang pag study. Hindi siya yung parang malapit na yung exam tapos dyan ka pa magkakanda-ugaga na mag-study dahil mag-i-exam ka na. Gawin nyo siyang lods, yung parang habit sa araw-araw. Kumbaga, halimbawa, pagising mo sa umaga, kailangan mong magsipilyo at maligo, no? O magluto. Yun yung natin, yung habit natin araw-araw, no? Dahil hindi tayo pwede makapunta ng magtrabaho or pumasok sa eskwela kung hindi tayo magsisipilyo, hindi maliligo at magluluto, no? Halimbawa kung ikaw lang nag-isa sa apartment mo, or kung sa bahay ka naman ninyo na may magluluto na, may maghuhugas ng plato, ka na doon, labas ka na doon. Pero ang punto ko lang lods is hindi ka pwedeng pumasok na walang sipilyo, walang ligo, at walang nahendang pagkain. So araw-araw mo yung ginagawa lods, no? Kaya ang pag-i-study, ganon din lods, gawin mong bisyo. Halimbawa, pagising mo, wala ka pang ginagawa, pagising mo umaga, kukunin mo yung yung libro or mga study materials mo, magbasa ka ng about 10 minutes lang lods. Magbasa ka lang 10 minutes about Korean, yung mga study materials mo about sa exam, no? Huwag ka namang mag-study ng malayo sa exam, yung hindi naman lumalabas. Pag-studyhan mo yung lang, yung mga pointers, yung siya yung yung lalabas sa exam. Hindi pwedeng marami kang alam na words, sentence, hindi naman kasali sa exam. Mahirap yun. Kasi pagdating mo sa exam, yung mga words or sentence na alam mo, wala naman doon. Hindi naman siya kailangan. So yun, gawin mong habit, no? At saka yung pagtanghalian lods, diba, tanghalian, may break time, isang oras, halimbawa may trabaho ka. Pag break time, magbasa ka ulit, kahit 10 minutes lang, 10 minutes, magbasa ka ng 10 minutes about Korean, about exam, mga pointers mo sa exam, no, na pwedeng lumabas sa exam. 10 minutes ulit, kasi 1 hour yung break time. Gawin mong bisyo, 10 minutes, basa ka. Ngayon, nagawa mo na yun, umaga, tanghali,
Paggabi naman, lods, bago ka matulog, halimbawa tapos na nangilamos, kumain, bago ka matulog, magbasa ka ng 10 minutes ulit. 10 minutes ulit. Korean language, mga tips sa exam, no? May mga previous ano naman dyan sa YouTube na ina-upload, no? Pwede mo pag-aralan kahit sa Facebook, meron, marami. Hindi ko na kailangan ituro sa iyo, no? Dahil marami kang sources niyan, no? Alam ko may libro pa galing sa school. So yung gagawin mo, 10 minutes ulit bago matulog. 10 minutes bago paggising mo sa umaga, bago ka magsipilyo, bago ka maligo, bago kumain, 10 minutes basa ng Korean. Pagtanghali, pag break time, bago kumain, 10 minutes. So sa isang araw, lods, mayroon kang 30 minutes na study. Abot ko rin, malaki ang ano mo na yan, lods. Malaki nang matutulong yan sa'yo, lods. Marami ka nang malaman dyan. Marami ka nang matutunan sa 10 minutes. Kasi yung pag-study ng Korean, hindi naman kailangan yung hindi kailangang mahaba, 2 oras, 3. Kung 2 oras, 3, wala mong pumasok sa utak mo, wala rin. Kasi mas maiging mag-study ng yung konti-unti. Kasi papasok yan sa sa memory mo. Mas hindi pa nga papasok yung mag-study ka ng 2 oras, 3 o buong araw. Kasi bakit loads ganun? Kasi yung memory mo magko-congest. Kumbaga mag-traffic. Lahat ng nabasa mong words magbabanggaan yan sa utak mo. Ngayon, wala ka nang ma-memorize sa sobrang dami ng nabasa mo. Kaya mas mahirap yung mag-study ka buong araw. 4 oras, 3, mahirap yan, lods. Mas maganda 10 minutes. Sa 10 minutes na yan, mag-memorize ka lang ng mga 20 words. O 20 words memorize mo sa 10 minutes. Tapos pag umaga halimbawa 10 words na lang sa umaga, sa 10 minutes 10 words, no? Sa tanghali may 10 minutes ka ulit na study time, 10 words. Sa hapon, sa gabi 10 words ulit. So ilan na yung maaari mong matutunan? 30 words a day, no? At saka mahaba yung yung pag-process ng memory mo. Kasi sa umaga 10 minutes lang yung pag study mo nun. Tapos iisipin mo na yun alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. So malamang ma-absorb yun, yung 10 words na yun na sinasabi ko. O maaaring hindi man, at least pag nasagupa mo yung words, may masasabi yung memory mo na yan yung words na nabasa ko or natutunan ko. Kasi may mahabang mahaba yung study time mo sa 10 minutes, 10 words. So pag-aralan mo siya ng mula alas 8 hanggang alas 11. Napaka-imposible naman na hindi papasok sa isip mo yun kahit yung mga 5 words na yun, no? Tapos sa tanghali naman 10 words hanggang hapon na yun lang parati yung inisip mo. At paggabi 10 words ulit bago matulog. So 30 words. Sa isang araw may 30 words. So sa isang buwan ilan yung matutunan mo dyan? Ang dami. Oo, ang dami yung matutunan. Kaya yan yung tips ko, lods, sa inyong mga lods, para mabilis. Hindi yung mag-i-exam bigla ka na lang mag-study tapos ang dami mo pang binasa, ang dami yung pinag-aralan. Wala yan, lods. Magko-congest sa utak mo yan. Mahirap mo nang ma-memorize yan dahil sa dami. Kumbaga magta-traffic yan sa utak mo. Kaya mas maganda yung paunti-unting study lang para pasok sa memory. Tumaya ako ng loto, mga lods. Baka ito pa yung dahilan para maging citizen tayo dito sa Korea.
nagbabaka sakali. Ayan, papakita ko sa iyo yung ano, sa inyo yung ano, lotto ticket ko yun. Ito yung lotto dito sa Korea mga lods. Try kong ano, makipagsapalan. Siyempre kahit pa paano, baka swertehin din. Hindi natin alam. Yan ang lods, no? Kailangan ano, unti-unti lang yung ano natin, yung pag-study ng Korean. Hindi pwedeng sa isang ano, isang buwan lang bigla ka na lang mag-study tapos 1,000 words i-memorize mo. Mahirap yun, di mo kaya yun lods. Yung ganon style na ano, yung limbawa isang buwan na lang mag-i-exam na, tapos lahat pag-aralan mo 1,000 words ipapasok mo sa memory mo. Mahirap yun ipasok lods. Kasi usually ano, 100% na makapasa ka, may baon kang ano, 10,000 words na Korean with meaning. So sure na sure ka na doon, pasado ka na. Kaso mahirap yun, 10,000. Tapos sa ano lang, isang buwan o 2 buwan lang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang pag-study ng Korean, dahil sobrang hirap siya, ano lang siya, unti-unti. Yun nga yung tips ko mga lods, no? Sa isang araw 3 beses mag-study, umaga, tanghali at ano, gabi. So unti-unti yun, mga ano, umaga 10 words, tanghali 10 words, tapos gabi 10 words. So kahit hindi mo man lahat yun ma-memorize, pwede mo namang ulitin next time naman. At least sa araw-araw mo lods, may ano ka, may matututunan kang bagong words Korean with meaning. So ano, yun lang, no? About pag-memorize ng mga words. And yung isang tips ko pa sa inyo mga lods, ano, yung medyo mainit, di klaro yung mukha ko. Ano, yung question words, dapat i-memorize nyo yung question words. Kasi bago nyo sasagutan yung ano, yung about sa exam, kailangan yung basahin muna yung question. Una, tignan nyo muna yung ano, yung mga, halimbawa start na ng exam, no? Sa reading mag-answer ka na. Tingnan nyo muna yung mga ano, mga answer from A to D or 1 to 4, no? Kung ano yun, basahin mo konti, tapos pag tapos mong basa ka agad sa question. So hahanapin mo lang, titingnan mo yung, hanapin mo sa question kung ano ang hinahanap. Kumbaga, kung OD yung naka-highlight doon sa question, sample lang, hindi talaga ito yung ano, OD. So malamang where, saan. Ang OD kasi, ang ibig sabihin niyan is where, saan. So pagbasa mo sa ano, sa buong halimbawa, may ano yan, may reading comprehension. Pagbasa mo, OD, lugar yung hinahanap kung nasaan. So isa lang ang pwede mo hanapin, lugar, no? Kaya nga sabi ko sa ano, sa exam, kailangang maintindihan mo yung tanong. Sa tanong pa lang mismo, paano ka mag-answer kung hindi mo mismo alam yung tanong, kung ano yung hinahanap. Kaya nga, pag-aralan nyo yung mga tanong. Pag OD, where, malamang lugar, kung saan yung lugar na mismo yung hinahanap. Pag ONJ naman, ONJ, when, kailan, malamang oras ang hinahanap. ONJ, when, kailan ito naganap, kailan nangyari. Kaya madali mong mahanap yung sagot sa tanong dahil alam mo mismo yung tanong. Kaya nyo, gagawa din naman ako ng video patungkol sa mga tanong. Pagkatapos ng vlog na to, maghahanap ako ng mga pointers patungkol sa mga tanong. Tips ko sa exam to mga lods, no? At isa pa, nugo.
Ang no-go ay who. So sino? So pagbasa mo sa question, pag nakita mo yung no-go, malamang may hinahanap na tao. No-go, who, sino. Yan yung ano nun, yung pinaka easiest way na masagutan yung nung tanong. Dapat sa question pa lang medyo ano na kayo, memorize nyo. So tips ko nga, unahin yung i-memorize yung question, tapos meaning, para madali nyo masagutan yung tanong. Kasi nga, paano nyo sasagutan kung sa tanong pa lang di nyo na alam kung anong tanong yun. Halimbawa, musuntot. So what does it mean? May ganong tanong, musuntot. What does it mean? Ano ang ibig sabihin ng halimbawa kung anong mababasa nyo sa reading comprehension. At meron namang Mat G na ano ang mali. Mat G, yun yung hindi ko pa na-review, pero gagawa ako ng video ulit sa yung about sa mga tanong. So abangan nyo lang, next upload ko ng video na to, para matulungan ko kayo mga lods sa sa mga tanong. At least may kayo, may kunting guide, no? I-research ko yan, tapos i-upload ko tungkol sa mga tanong, para at least may tulong ako sa mga mag-exam, no? Kaya nga ang tinuturo ko sa inyo ngayon, ang pinaka-basic, no? Basic na mag-study, kung paano mag-study araw-araw. Hindi pwedeng biglaan. Isang buwan lang ipapasok mo yung 1,000 words sa utak mo, tapos with meaning pa. So sa araw-araw, basic. Sa buong araw, mag-study ka ng 30 words. Kabang, sagwa. Yun, memorize mo yun. At saka pangalawa, sa tanong, kailangan kabisaduhin yung tanong, kung ano yung hinahanap. Yung mga nugo, who, unje, when, mga musuntot, what does it mean, mga mutche, anong oras, ude, where, saan. Yun, pinakamadali. May iba pa, marami. I-research ko muna. So malapit na ako sa palengke lods, no, mga chinggo. So dito ko na tatapusin yung video, dahil mamamalengke na ako. So antayin nyo yung next upload ko patungkol sa mga question words sa about sa exam, para may matulong din naman ako sa inyo. So yun. Tsaka kung nag-aral ka lods, nag-aral ka sa isang KLC, Korean Learning Center, sa amin kasi pwede kang mag-sit in. Yung baga, babalik ka kahit tapos na yung mo, yung duration ng mo, ng pag-aaral mo. Pwede kang bumalik-balik, wala nang bayad yun. So pag-igihin yung bumalik-balik sa paralan, sali kayo sa mga mock test, yung mga exam sa paralan. Malaki ang may tutulong yan, na marami kang ma-absorb na Korean words sa memory mo. So yun, salamat sa panonood, no, at saka ituturo ko na lang sa inyo yung yung mga question words next upload ko. So kalimutang mag-subscribe mga chinggo, mga lods. Tsaka pag-igihan yung mag-study sa darating na exam, para isa din kayo sa makapunta dito sa Korea. Ito yung mga apartment dito guys, ang tataas, yung mga tirahan ng mga Koreano. Yan.
So hanggang dito na lang mga lods, no? Dahil malapit na lang talaga yung palengke.